Karanasan ito ni Iko, kabilang ang tatlong kaibigan at ang mga tao ng kanyang lolo sa nilalang na kinatatakutan ng karamihan, ang mga aswang sa isang maliit na komunidad. Lugar na pinangyarihan, Sitio Guadalupe. Si Iko ang panganay sa kanilang magkakapatid. Siya ang inaasahan ng tatay pagdating sa mga trabaho sa bukid bunsod ng mas gusto niya yon kaysa sa mag-aral ng high school. May kahiligan sa kalikasan kaso ayaw mag-aral. Yung lolo nila ay isang barangay official ng mga panahong yon, ganun din ang kanyang tatay. Taong 1975, nakabili ang mga magulang niya ng lupa sa Sitio Guadalupe, karatig lugar, paanan ng bundok. Madali ang transaksyon lamang gawa ng may paggagamitan ng pera yung may-ari. Kung baga, emergency yung pagkakabili. Kagad namang sinunggaban ng tatay ni Iko gawa ng bagaman may kalayuan sa pamayanan, napakamura lang talaga ng halaga. Mayroon ng mga tanim na niyog at mga puno ng mangga sa paligid. Pero bago ang transaksyon na yon, nagtanong-tanong muna yung tatay ni Iko sa may-ari ng lupa. Wala pa pala kayong isang taon dito? Ay, oo eh. Nangangailangan ng pera kaya benta ko na lang ng mura. Uuwi na lang kami sa lugar namin. Wala bang rebelde rito? Malayo kasi sa mga bahay-bahay. Ay wala po. Malayo sa gulo ang lugar na to. Di sila basta-basta makakapasok dito. Tungkol naman sa mga kabahayan, sa unahan lang ng bundok na ito, mga 3 kilometro lang siguro mula rito. May maliit na komunidad dun. Puro mga lumad na katira dyan. Pag may rebelde, sigurado sila una makakaengkwentro. Ganun ba? Pero hindi kami lumalapit sa tribo na yan. Bumababa sila tuwing araw ng tabo dun sa may palengkeng maliit. Bakit naman? Medyo nakakatakot din kasi may mga itak lagi sa tagiliran. Pero hindi naman So ibig sabihin ligtas naman pala rito, no? Oo, ligtas na ligtas dito, sir. Walang problema. Sige. Mayroon na itong maliit na kubo na pinaayos ng tatay ni Iko upang kapag pupunta sila ay merong matutulugan. Si Iko naman, pagkakita na maganda ang lugar, dumadalas yung pagpunta-punta nila kasama ang mga kaibigan. Paano ba naman kasi napakaraming ibon sa paligid. May mga unggoy silang namataan at meron ding batis sa malapit na pwedeng liguan at napakalinis. May mapagkukunan ng maiinom na tubig kung kaya nagustuhan talaga nila ang lugar. Katagalan, halos doon na talaga sila tumira nun kasi nagplano din ang pamilya ni Iko na magpagawa ng maliit na palaisdaan. Bali 3 silang lahat nun, kasama ang mga kaibigang si Gabriel at Jason na katulad ni Iko ay wala ring hilig sa pag-aaral. Ang mga magulang naman ni Iko minsan lang talaga natutulog doon buhat ng walang kuryente at hindi kaya ng nanay niya ang mga malalaking lamok. Maliban pa doon, may phobia ito sa mga insektong kakaiba sa kanyang paningin, mga gumagapang sa lupa sa mga sulok-sulok ng kubo at sa mga kakaibang huni ng ibon sa gabi. Sa bukid ay marami talagang kung ano-anong insekto at hayop dyan na hindi makikita sa lugar na maraming tao. Kung kaya takot talaga yung nanay niya. Kayo na lang muna bahala rito, Iko, ha. Ang mga bunga ng nyog ipunin nyo. Kung may kailangan dito, uwi lang sa bahay. Opo, tay. Ang mga gamit ipasok mo. Kumpleto yan, may reserba ng interior ng gulong dyan. Dinala ko na rin yung pahangin na dibomba. Mabuti naman po, tay, kung ganun. Mahirap dito, walang shop na pwedeng mag-ayos ng mga gulong eh. Ikadayin na nyo rin yung motor, baka paggising nyo wala na. Kami na bahala. O siya, sige. Mag-iingat dito, ha. Ako'y marami pang gagawin. Malapit na eleksyon. Lumipas ang ilang mga araw at habang tumatagal,
May napansin silang isang asong kulay brown na bigla na lang sumusulpot doon kada oras ng hapunan, lalo na kapag ang ulam ay inihaw na isda. Kung minsan ay magugulat na lang ang magkakaibigan kasi nasa likuran na nila. Pinakain nila ang asong ito at pinangalanan pa na si Bantay para sana doon natitira at may magbantay sa kanila at sa motor na nasa labas lang ng kubo na kakadena. Kaso umaalis ito kapag tapos ng kumain at sa gabi lang nagpapakita. Malaki ang asong ito, macho, pero konti lang ang kinakain at isda lang talaga. Ang napansin pa nila, paborito nito ang hilaw na lamang loob ng isda. Ngunit ni minsan, hindi talaga nila ito nahawakan dahil kapag lalapitan ay lumalayo rin kaagad. Hindi rin pumapasok sa kubo kundi nandun lang sa labas ng bahay, paikot-ikot at minsan nasa ilalim ng mga puno. At ni minsan, hindi nila ito narinig na tumahol. Sabi naman ni Iko, hindi na mahalaga yon, ang importante ay may magbabantay sa kanila at sa motor na nasa labas lang ng kubo. So normal lang ang lahat. Kapag nagpapakita ang aso, pinapakain nila. Makaraan ang ilang araw noon, minsan isang hapon, naisipan ng magkakaibigan na maglibot sa lugar. Sinundan nila ang agos ng tubig sa batis at dinala ang tatlo sa isang talon na may mga naliligong tao. 2 dalaga, isang lalaking may edad, isang lolo at isang binatang namimingwit. Mukhang nagulat pa ang mga ito pagkakita kina Iko. Yung reaksyon na akala mo nakakita ng multo kung kaya nagpakilala kaagad ang tatlo. Magandang hapon po sa inyo. Napadaan lang po. Taga dyan lang po kami sa baba, bagong lipat. Sagot ng matanda. Kaya pala mga bagong mukha. Kamag-anak nyo ba yung may-ari dyan? Ay hindi po, lolo. Bale, umalis na po yun. Binenta yung lupa niya kay papa. Kaya pala. Taga saan naman kayo? Anong apelyido? Taga Karatig Baryo lang po. Mga anak pala kayo ng barangay opisyal. Kaya pala mukha kayong mayayaman. Hindi naman po, lolo. Mahirap lang din ho kami. Sige lang. Malapit naman na eleksyon. Biro lang mga utoy ha. Kami naman, taga rito lang din. Doon sa tuktok, baba ng konti. Diyan ang munting pamayanan ng aming tribo, mga utoy. Kung gusto nyong mamasyal doon, pwede. Ngayong araw ng fiesta, tumalaw kayo doon. Naghahanda rin kami. Tignan namin lolo. Pero pwedeng-pwede, syempre. Alam nyo kasi, saklaw ito ng Sitio Guadalupe, ang lugar na to, kaya kapag araw ng fiesta, meron din kaming konting salo-salo mga katribo. Kung may mga bisita, welcome. Sige po. Mga binata pa ba kayo? Opo, lolo. Nako, maraming dalaga sa amin mga utoy. Bagaman seryoso ang ekspresyon ng mukha, medyo may pagkapalabiro ang matanda kung kaya natawa na lang ang tatlong magkakaibigan, pati yung isang dalagang naliligo, nangiti na lang din sa sinabi ng lolo. Mabait ang mga taong ito, nakikipagkaibigan kahit na bago pa lang sa kanilang paningin ang tao. Nang hapon din na yon, dala na rin ng kasabikan kasi nga marami raw dalaga sa kanilang munting pamayanan. Dinala sila sa lugar na sinasabi ng matanda. Makaraan lang ang ilang minuto, natatanaw na nila ang maliit na komunidad na may umpukan ng iilang kabataan. Marami-rami rin ang nakatayong bahay na lahat ay gawa sa kubo. Dooy pinakilala sila at natuwa naman ang tatlong magkakaibigan buhat ng meron talagang mga kadalagahan sa lugar. Kaso nga lang karamihan sa mga ito ay parang isang linggong hindi naliligo. Kaya ang tatlo noon di na nagbalak na manligaw. Kumbaga yung pagpunta nila roon, pakikipagkaibigan lang. Katagalan noon,
Sa ilang beses na pagpunta-punta ng tatlo sa lugar ng mga lumad, nagkaroon nga sila ng mga kaibigan. At habang papalapit na ang fiesta, dumadalas din yung pagpunta nila sa lugar na yon bunsod ng nakikipaglaro ng basketball. Kung minsan naman, sa talon sila nagkikita-kita, namimingwit, kasama ng ilang kababaihan at kabataan sa tribo. Ilang araw na lang ay fiesta na sa Sitio Guadalupe. Biyernes ng hapon 4:00 pasado kung kailan, inaagaw na ang liwanag ng dilim noon. Habang nakatambay sa ibabaw ng puno ng santol tabi ng kalsada kasi nangunguha sila noon ng mga bunga, namataan nila sa unahan ang dalawang lalaking mula sa tribo ng mga lumad. Naglalakad papunta sa direksyon kung saan may mga manakanakang kabahayan. Parehong may mga itak sa tagiliran habang yung isa may bitbit na sako. Nung medyo madilim-dilim na talaga, bumalik ang mga ito na nagmamadaling naglalakad papunta sa kanilang komunidad. Nasa baba na noon ang magkakaibigan, nakaupo sa malaking ugat ng puno. Nagtataka naman sina Iko kasi yung sakong dala ng isa ay meron ng laman na kung titignan mo ay parang napakabigat. Pero ang nakakamangha, baliwala ito sa nagbubuhat. Hindi ka panipaniwala na sa kabila ng mataas na edad nito, idagdag mo pa na paakyat ang daan papunta sa kanilang lugar. Animoy napakagaan lang para sa kanya. At dahil kilala nga nila ang mga ito, sinambit at binati nila Iko. "Magandang hapon po, Mang Nestor." Nagulat pa ang dalawa gawa ng hindi kagad sila nakita. "Nandito po, Manong." "Uy, kayo pala. Nakakagulat naman kayo. Akala ko kalaban eh. Bakit kayo nandyan?" "Kasi po, nangunguha kami ng mga santol. Baka gusto nyo po, marami po kaming na-harvest." "Ah, hindi na mga utoy. Enjoy lang kayo dyan ha. Sa susunod, huwag kayong manggugulat." Natahimik na lang ang tatlo dahil hindi nila inasahang magagalit si Mang Nestor at yung kasama nitong namumula pa ang mga mata. Matapos noon, dumiretso na ang dalawa habang yung tatlong magkakaibigan ay bumalik na rin sa kanilang kubo. Wika ni Gabriel. "Ang lakas ng kasama ni Mang Nestor, no? Grabe, kahit na may edad na siya, kaya niya yung sakong punong-puno at parang napakabigat. Ano kayang laman nun?" "Oo nga eh. Nagtataka rin ako. Ang bilis pang maglakad, hindi man lang nahihirapan. Tingin ko naman karne yung nasa loob ng sako kasi malapit ng fiesta, di ba? Ay oo nga pala, no? Grabe, ang dami naman. Marami naman sila dun sa komunidad nila. Yung mga kababaihan pa dun. Sigurado ang lalakas kumain nun." Pabirong sagot ni Jason. Nagkatawanan na lang ang tatlo at dumiretso na sa kubo. Inagabihan noon 12:00 in punto. Nagising si Iko dahil maingay ang dingding ng kubong kanilang tinutulugan na parang kinakalmot. Sa pag-aakalang si Bantay lang, sinipa ni Iko ang dingding. Nagulat naman yung nasa labas kung kaya umangil ito. Pagkatapos ay narinig niyang tumakbo palayo hanggang sa maglaho. Ang hindi nila namamalaya nun, hindi na normal ang iba sa kanilang mga nakakasalamuha. Kinabukasan nun, maaga pang nagpunta ang isang kaibigan mula sa tribo ng mga lumad dahil inimbitahan sila sa fiesta. "Kuya Iko, punta raw kayo bukas, sabi ni Lolo. Tanghali, nagkatay sila ng baka, imbitado kayong tatlo." "Ah, sige. Pupunta kami bukas. Pakisabi kay Lolo mo, maraming salamat sa imbitasyon." "Sige po kuya, dito na kami." Masaya naman ang tatlo dahil animoy espesyal ang turing sa kanila. Kinabukasan, araw ng fiesta, bago magtanghali ay nandun na ang mga binata. Nakahanda na ang mga pagkain sa mahabang mesa sa ilalim ng malaking puno na halos puro karne lang. At bago nagsalo-salo, nagdasal muna ang pinaka-leader sa pamayanang yon.
Nagkatinginan na lang ang tatlo dahil hindi nila maintindihan ang salita. Di rin nila alam kung kanino nagdadasal kasi kakaiba raw talaga at parang nakakakilabot pakinggan. At nung kumakain na, talaga namang walang pakialaman. Medyo nagtaka ang tatlo dahil tahimik ang lahat, takam na takam at tila hayok na hayok sa karne. Yun bang parang hindi nakatikim ng karne ng mahabang panahon. Sina Iko naman ay naglagay na rin ng pagkain sa platong yari sa palapa o sa balat ng puno ng saging. At habang kumakain, nasabi na lamang ng mga ito na kaya pala takam na takam ang lahat ng nandon ay dahil talaga namang sobrang sarap ng pagkakaluto. Hindi nila inasahang ganun kasarap ang pagkain kanilang matitikman. Pero habang kumakain sila, kapansin-pansin na kada subo nanunood sa kanila yung pinakapinuno. Hanggang ilang sandali noon, nakanguya si Iko ng bilog at matulis na bagay kung kaya kanya itong pasimpleng dinura sa lupa. At dahil maputi, kanya itong dinampot at sinuri. Nanlaki ang mata niya sa natuklasan, nanindig ang balahibo sa katawan, nanginig sa takot buhat ng ang kanyang nginunguya ay ngipin ng isang tao. Nang sinuri naman ang mga karneng nasa plato, dito talaga namang lubha na siyang nag-alala sa kanilang kaligtasan gawa ng yung isang balat na inakala nilang sa baka, may buhok pang nakadikit at base sa kanyang nakita isa itong bibig o lips ng isang taong mayroon pang konting balbas. Sa puntong yon, nanlambot ang katawan ni Iko sa takot. At para hindi mahalata, pasimple siyang lumapit sa dalawa at sinabing tigilan ang pagkain. O bakit tol? Anong problema? Hindi na sumagot si Iko bagkus ay ipinakita niya ang isang ngipin at bibig ng tao sa plato. Ano yan? Ngipin mo natanggal? Sumagot naman si Iko sa pamamagitan ng pag-iling. Nanlaki na rin ang mata ni Gabriel at Jason, kaya tumigil na rin ang dalawa sa pagkain sa paraang hindi nahahalata. Ngunit yung isang kasama ni Iko, dala ng pagkagulat, pagkakita sa ngipin at bibig ng tao talagang nabitawan niya ang plato kung kaya natuon sa kanila ang atensyon ng ibang kumakain. Wika ng matanda, "Oh, dahan lang utoy. Pasensya na po, nadulas lang." "Ay, kumuha pa. Sige na." Hindi na po, busog na." "Tapos na ba kayo?" "Opo, tapos na po, lolo." Kabago-bago nyo palang kumain. Mga espesyal kayong bisita kaya sige pa, kuha pa." Hindi po, lolo. Marami na po yung kinuha namin kanina. Katunayan, busog na nga po eh." "Sige, kayo bahala." Nagkunwari pa sila noon na lumapit sa basketball court tapos naglalaro ng bola. Makalipas ang ilang minuto, nagpaalam na kagad ang tatlo. Nagmamadali na sila noon naglalakad. Nang medyo malayo-layo na, umaripas na sila ng takbo ng walang lingon-lingon, tuloy-tuloy hanggang makarating sa kanilang kubong tinitirhan. Dooy sinuri nila ng maigi yung ngipin kasi baka nagkakamali lang. Kaso base sa hitsura, masasabing sa tao talaga. Pasalamat na lang si Iko dahil konti pa lang yung kanyang nakain noon. Kabaliktaran naman sa dalawang kasamahan buhat ng marami-rami talaga. Ang inaalala lang ng tatlo noon, baka kung ano ang mangyari sa kanila kasi nga pinakain ng karne ng tao. Sinubukan pang isuka, halos buong hapon yun ang kanilang ginawa. Kaso wala na talagang lumalabas. Sa sobrang pag-aalala ng magkakaibigan, nakapagdesisyon silang uuwi kinabukasan kahit na wala pa ang truck na kukuha ng mga bunga ng nyog upang ipaalam sa mga magulang ni Iko ang nangyari. Pero bago yon, kinagabihan, dito sila binulabog ng mga nilalang.
12 pasado ng gabi. Naalimpungatan ang tatlo dahil sa nakarinig sila ng malakas na ingay na parang sitsit. Sa takot, tig-isa-isa silang humawak ng itak at kutsilyo. Nakiramdam sa paligid at hindi nagtagal, kanilang naulinigang may naglalakad sa labas na dahan-dahan upang hindi makalikha ng ingay. Tanong ni Gabriel, hindi kaya si Bantay lang? Pero sino yung sumitsit? Di nagtagal, tumahimik naman sa paligid kung kaya makaraan ang ilang minuto, nagdesisyon silang lumabas. Kumuha ng sulo si Iko at sabay-sabay silang lumabas ng kubo na may mga hawak na patalim. Nagulantang na lang ang tatlo sa kanilang nasilayan sapagkat ang motor ni Iko binutas ang gulong sa harapan. Parang kinagat ng kung anong hayop na may matutulis na pangil. Hindi nagtagal noon, may umangil sa kanilang likuran. Pagkalingon ng tatlo, bumungad sa mga mata nila ang nakakagimbal na asong si Bantay, nakaupo sa ilalim ng puno at nakatitig sa kanila ng sobrang nakakapangilabot. Hindi normal ang hitsura dahil pulang-pula ang mga mata, nakatayo ang tenga, nakalabas ang dila at naglalaway pa. Mahaba ang buntot na nakapulupot sa katawan nito, nakalabas ang pangil sa bunganga, nakangiwi pa at anumang oras ay handang-handa ng sumugod. Pero bago pa man mangyari yon, sa gulat ng tatlo, nagunahan ang mga itong pumasok sa loob ng kubo. Pagkatapos nun, naglock sila ng pinto, pati mga bintana, siniguradong nakasarado. Si Bantay ba yun? Bakit nag-ibang itsura? Tiya, aswang pala yun. Aswang ang asong yun. Nakaramdam ng lubhang pag-aalala ang tatlo. Sabi naman ni Iko, kung sakaling makapasok man ang aswang na yon, anuman ang mangyari, ipagtatanggol nila ang mga sarili. Di nagtagal nun, lumapit ang aswang sa dingding at kinakalmot ito. Doon lamang napagtanto ni Iko na ang dating narinig niyang kumakalmot sa dingding, yung kanyang sinipa, isa palang aswang buhat ng parehong-pareho ang estilo ng pagkakakalmot. Ibig sabihin, si Bantay din ang aswang na yon. At dahil hindi naman basta-basta masisira ang dingding gawa ng bago palang pinagawa ng tatay ni Iko, nagpaikot-ikot na lang ang aswang sa labas, kinakalmot ang mga dingding at naghahanap ng butas na pwede niyang madaanan. Buti na lang pinaayos ang kubo, pati na ang bubong nitong dating pawid, pinapalitan ng yero. Dahil kung hindi, malamang sa malamang, makakapasok talaga ang aswang sa loob. Pawis na ang tatlo sa sobrang sindak gawa ng ang aswang sa labas. Agresibo at talagang gustong makapasok. Ang panglaban lang na meron sila sa loob ay itak at kutsilyo. Walang pangtaboy tulad ng asin dahil nakaseparate yung kanilang kusina. Kung bubuksan naman ang pinto, baka pasukin naman sila at kung sakaling magkasagupa, buti sana kung tatablan, ano na lang kung hindi, edi mamamatay rin sila. At buti sana kung hindi mangmang sa pakikipaglaban sa aswang, kaso kahit nga magbungkal ng lupa, nahihirapan pa itong tatlo. Hanggang sa may naisip na paraan itong si Iko para itaboy ang aswang. Ang ginawa ng tatlo, sinunog ang kanilang mga tsinelas pati na yung mga butas ng nanay at tatay ni Iko. Matagumpay naman ang resulta gawa ng narinig nilang umangil ang aswang bago tuluyang lumayo. At ang nakakatakot pa, hindi lang iisa kundi nasa mga 3 aswang ang kanilang narinig na umaangil papalayo. Dahil sa pangyayari, hindi nakatulog ang magkakaibigan buong gabi. Tiniis ang puyat, pagod at usok ng goma sa loob ng kubo para lang maprotektahan ang bawat isa at maitaboy ang mga aswang. Nang lumiliwanag na,
Labis ang pasalamat ng mga ito dahil akala nila yun na ang huling gabi nila. Kaya hayon madilim-dilim pa, inayos na kaagad ng tatlo ang motor at dali-dali nang umuwi. Pagdating sa kanilang lugar, nagtaka na lamang ang mga tao lalo na ang mga magulang ni Iko buhat nang nakapaan na lang ang mga ito at nangingitim pa ang mga mukha dahil sa usok ng goma. Nang malaman ng mga magulang ni Iko ang nangyari, dinala sila sa isang albularyo at duoy pinasuka. Sa maniwala kayo o sa hindi, sumuka sila ng malapot na laway kasabay nun, maiitim at durog na karne. Napailing na lamang ang manggagamot sa sinapit ng tatlo at sinabing, "Butit na agapan ito. Huwag na lang muna kayong bumalik sa Sitio Guadalupe. Mamimiligro ang buhay niyo sa lugar na yon." Dagdag na sabi nito, binalikan sila ng mga aswang ng gabi rin na yon pagkatapos ng kainan nung araw ng fiesta dahil nabuking na karne ng tao ang pinakain sa tatlo. Pahayag naman ng magkakaibigan, hinala nila yung pasan-pasan ng matanda bago ang araw ng fiesta kung kailan sila nangunguha ng bunga ng santol. Tao ang laman nun dahil napakabigat kung titignan, na malamang sa malamang yun ang kinatay at pinakain sa buong tribo pati na kina Iko. Matapos nun alinsunod na rin sa abiso, hindi na muna bumalik sina Iko sa Sitio Guadalupe. Ngunit ang tatay at ang kanyang lolo ay hindi pumayag na basta-basta na lang iwan ang kanilang lupa sa naturang lugar dahil lang sa mga sinasabing aswang kung kaya. Bumuo sila ng isang pangkat na may kabuo ang 5 tao na magbabantay doon. Ang isang miyembro nito, si Igme na dating sundalo na may kaalaman din pagdating sa mga bagay espiritual. Tulad ng kung paano itaboy ang mga aswang at kung paano sumpain ang kakayahan ng mga ito kung kaya. Kahit papano nun, nakampante naman ang kanyang mga kasamahan. Makalipas ang ilang araw, agad nang nagtungo ang pangkat sa pangunguna ng tatay ni Iko at ng kanyang lolo sa Sitio Guadalupe. Kumuha na rin sila ng truck na maghahakot ng mga bunga ng niyog na inipon nila Iko. Maliban sa mga itak at baril, nagdala rin sila ng mga lumang tsinelas para gawing pangtaboy sa mga aswang doon. Pagdating sa mismong kubo, mas lalong nag-uumapoy sa galit itong tatay at lolo ni Iko sa kadahilan ng nadatnan nilang sira-sira na ang dingding ng kubo na halatang ginamitan ng itak. Sa hitsura pa lang, para bang pinapalaya sila. Hindi naman nagpatinag ang tatay at lolo ni Iko gawa ng meron naman silang mga sandata, ganun din ang kanilang mga tauhan. Hinala pa nila, walang ibang gumawa nun kundi ang mga aswang sa maliit na komunidad. Porke dayo tayo sa lugar gaganituhin tayo. Kapag mapapatunayan ko lang kung sino ang may pakana nito, pagbabayarin natin silang lahat. Payukong wika ng tatay ni Iko na halatang galit na galit. Kaagad na nilang pinaayos ang kubo pagkatapos ay doon na natulog ang 5 taong magbabantay habang yung tatay at lolo ni Iko umuwi rin kaagad bago mag-alas 5 ng hapon. Sa umpisa pa lang ng gabi, ramdam na ng tauhan nila ang presensya ng mga aswang na animoy nagmamasid lang sa paligid kaya naman. Maliban sa pagpapausok ng goma, ilang beses silang nakapagpaputok ng baril para itaboy ang mga nilalang sa paligid. Minsan pang wika ni Igme, "Kung sino man kayo, pakiusap umalis na lang kayo para wala tayong gulo rito. Hindi kami ang kaaway ninyo, bago lang kami. Pero kami naman ay inatasang magprotekta sa lugar na ito. Kung hindi kayo makikinig at patuloy kayo sa pananakot nyo, panggagambala rito, baka magkasubukan tayo." Ilang sandali lang matapos sabihin ni Igme yun,
Humuni ang wakwak na akala mo nakaloko kasi sa uri ng pagkahuni nito para bang bumuhakhak ng tawa. Bahala ka ano gawin mo dyan sa labas, aswang ka. Pero pakiusap ko lang, lumayo-layo kayo sa lugar na ito. Di nagtagal noon, nawala naman ang mga aswang at sa mga sumunod na gabi ay hindi na rin ito nagpaparamdam. Makalipas ang ilang araw, minsan isang hapon dala na rin ng kabagutan. Bumili ng tuba sa tindahan ang dalawang kasamahan ni Igme at nag-inuman habang si Igme nakikinig lang ng radyo dahil hindi siya umiinom ng alak. Matapos makakain ng hapunan, naisipan ng dalawang kasamahan na bumili ng sigarilyo sa tindahang kilometro ang layo gamit ang motorsiklo. Makaraan lang ang ilang minuto noon, nakarinig sila ng putok ng baril. Sabi ng isang kasama, "Ala, may putok ng baril. Sila kaya yun, Igme? Ano kayang nangyari?" Pinakabahan ako. Malamang oo kasi wala namang ibang nakatira rito eh. Siguro pinaramdaman naman ng mga halimaw. Ilang sandali pa, sunod-sunod na naputok ng baril ang kanilang naririnig kung kaya sa puntong yon dala ng pag-aalala sa kaligtasan ng mga kasama. Dali-dali nang sinundan ng tatlo kung saan nagmumula ang putok. Makalipas lang ang ilang minuto, nagulantang na lang sila dahil tumatakbo na lang ang dalawang kasamahan patungo sa kanilang kinaroroonan. Nahalatang takot na takot ang mga hitsura at nanlalaki pa ang mga mata. Anong nangyari? Nasaan ang motor? Hinarang kami ng aswang, Igme. Kaya pala nakarinig kami ng sunod-sunod na putok. Pero bakit kayo tumatakbo na lang? Nasaan ang motor? Iniwan na namin. Bakit? Igme, mukhang delikado tayo rito. Hindi sila tinatablan ng bala. Umuusok lang ang katawan nila. Siguro mas mabuting umalis na lang tayo rito. Wika ng kasama nila habang nakahawak sa balikat ni Igme. Nalabis ang takot at pag-aalala sa mukha. Teka, huminahon ka lang bro. Nangako tayo kay Kapitan na hindi tayo aatras kung mangyaring makaengkwentro man natin ang mga aswang dito. Wala tayong laban, Igme. Hindi sila tinatablan ng bala. Huminahon ka lang kasama. Papaliwanag ko sa'yo. Tatablan yan, maniwala ka. Pero sa panong paraan? Mamaya ko na lang sasabihin sa inyo. Tara, balikan natin ang lugar. Binalikan nila ang pinangyarihan at wala na silang nadatnan na aswang. Kinuha na lamang ang motorsiklo pero nang mga oras na yon, alerto ang 5 habang naglalakad pabalik dahil ramdam nilang may nagmamasid lang sa kanila. Ngunit katakatakang hindi makaatraka ang mga nilalang na parabang nag-aalangan. Lingid sa kaalaman ng mga kasamahan, habang binabaybay nila ang daan, umuusal naman si Igmenon ng mga orasyon para hindi sila malapitan. At nang makarating sa kubo, pinakalma niya ang dalawang kasamahang mababanaad pa rin sa mukha ang takot. Pati nga yung dalawa, parang natatakot na rin. Hinawakan ni Igme ang balikat ng isa at sinabing, "Nakaligtaan kong ibahagi sa inyo ang importanteng bagay na dapat niyong malaman. Ang maglagay ng kanin sa bala ng inyong mga baril. Sa pamamagitan nito, masusumpa ang kakayahan kahit na sino, tao man o mga aswang na hindi tinatablan ng bala." Totoo yan mga bro. Nang nasa Basilan pa kami, kasagsagan ng gyera kontra makakaliwang grupo, marami kaming naging kalaban na hindi tinatablan ng bala. Mga sakop ng mga makakaliwang grupo. Yung iba pa nga sa kanila mga aswang. Ang kaalamang yan ay turo lang din ng aming kasamahang sundalo. Kahit isang putok lang ng baril kung merong kanin ang bala nito, bulagta talaga ang kalabang may tangan ng kakayahang hindi tinatablan. Maging ako para sa inyong kaalaman, hindi ako tinatablan ng matutulis na bagay. Minsan na akong tinamaan ng bala sa dibdib. Damit lang ang nabutas sapagkat meron din akong tangan na kabal sa aking katawan.
Mahabang pahayag ni Igme. Pagkatapos ay tumalikod sabay kuha ng kutsilyo at pinatunayan sa mga mata ng kasamahan na hindi siya tinatablan ng matulis na bagay. Kahit anong hiwa sa kamay at leeg, hindi man lang siya nasugatan. Dagdag na paliwanag nito, kaya nag-aalangan ang mga aswang na umatake sa kanila habang naglalakad pabalik sa kubo ay dahil nararamdaman ng mga ito ang kakayahan na meron siya. Nang dahil doon, nakampante ang kanyang mga kasamahan kahit papano. Lumakas ang loob kaya naman nakapagdesisyon silang lahat na panindigan ang obligasyong pinangako sa tatay at lolo ni Iko. At habang lumalalim ang gabi, nakikiramdam at nagmamasid lang sila sa labas habang nakaupo sa mahabang upuang yari sa kawayan, sapagkat alam nilang may mga aswang na nagmamasid lang din sa paligid dahil yung langis ni Igme ay walang tigil sa kakakulo. Kaya naman mayat maya rin ang paglalagay ng kapirasong goma sa apoy at baga na nasa kanilang harapan. Subalit ng mga sandaling yon ay alerto na ang lahat at yung kanilang mga bala ng baril pinadikitan ng butil ng kanin. Wala namang naglakas loob na umataking aswang kung kaya kanila nang tinigil ang pagpapausok ng goma dahil matutulog na. Ngunit maya-maya pa, habang nakaupong naninigarilyo, mula sa dilim nagpakita at natatanaw nila ang isang asong kulay kayumanggi. Mukhang maamo sa kanilang paningin, naglalakad ng dahan-dahan at pahintu-hintu pa habang papalapit sa isang kasama nilang nasa dulo. Uupo sa lupa, iwawagayway ang buntot tapos tatayo at dahan-dahan naman nalalapit. Hindi nabanggit ni Iko ang tungkol sa asong ito kung kaya sa unang bungad walang kaalam-alam ang lima na hindi ito normal na hayop kundi isang aswang. Uy, may aso. Ayos to ah. May makakasama na tayo rito. Kanino kaya yan? Teka, baka may kasama na tao. Ngunit habang papalapit, napansin ni Igme na yung kanyang langis mas lalong kumukulo at umiinit pa na halos sasabog na sa garapa kung kaya sa puntong yon. Pasimple siyang tumayo at lumapit ng bahagya sa aso. Kasunod nun, walang kung ano-ano ay pinaputukan niya ito ng makailang beses. Nagulat pa ang mga kasamahan kasi bakit biglang binarili maamo naman ang aso. Ngunit nang tamaan ito ng bala, humiyaw ng pagkalakas-lakas, nakakatakot at malayong malayo sa boses ng isang aso. Pagkatapos ay tumakbo ito ng sobrang bilis at napakataas pa ng lundag. Doon lamang napagtanto ng mga kasamahan ni Igme na hindi normal na aso ang nagkunwari maamong nasa harapan nila kundi isang aswang. Dahil sa pangyayari, napatayo ang mga kasama ni Igme at napaatras sa gulat sabay pinaputukan na rin ang asong iyon. Ang nakakagulat pa, hindi lang iisang aswang ang nandun sa paligid dahil nung humiyaw ang aso, nag-ingay rin yung ibang nagtatago sa dilim na animoy na sasaktan din. At sa kadahilan ng meron ngang pangsumpa ang bala ng kanilang mga baril noon, lalo na kay Igme, ang sabi niya, hindi na makakalayo ang aswang na yon sigurado. Tara, hanapin na natin kagad. Dali-dali nilang sinundan ang aso at ilang metro lang ang layo mula sa kubo. Nadatnan nila ang katawan ng isang taong hubot-hubad, nakahandusay sa lupa at wala ng buhay. May mga tama ito ng baril sa katawan at ang pinakamalubha na siyang nakadali talaga sa nilalang na iyon ay yung tama nito sa pisngi ng barilin ni Igme. Wika nito, yan ang nakikita nyo kanina, isang aswang na nagpapanggap na maamong aso. Sagot ng isa nilang kasama, nakakabilib ka naman Igme, paano mo nalaman? Habang papalapit kasi ang aswang na yan kanina, ay siya ring pagkulo ng langis ko sa bulsa at ang init pa.
Halos sasabog na nga kaya nang dahil doon, nabatid kong hindi ordinaryong aso. At isa pa, walang normal na asong makakarating sa kubo natin ng ganun-ganun lang. Ang lalayo ng mga kabahayan dito di ba? Paanong nakarating yan dito? Anong gagawin natin sa aswang na yan, Igme? Ililibing natin pero bukas na dahil kinakailangang malaman muna ito ni Kapitan. Maghanda kayo, maghihiganti ang mga kasamahan yan. Tara, tulungan niyo ako, balik tayo sa kubo, dali. Hinila nila ang paa ng nadaling aswang at dinala sa may kubo. Pinuwesto sa may bungad ng pinto upang mabantayan dahil balak nila noon na ipakita muna sa kapitan kinabukasan. Pagkatapos ay pinalaki ang apoy at naglagay ng maraming goma. Lahat ay nakaalerto na noon dahil alam nilang anumang oras sasalakay ang mga aswang at ayon kay Igme, paniguradong malalakas ang makakaharap nila. Pagpatak ng 12:00 ng hating gabi, hindi nga siya nagkamali dahil sinalakay ang kubo nila ng maraming aswang. Lahat ay agresibo, hindi natinag sa usok at hindi natakot kahit may mga pantaboy o pangontra si Igme. May pumatong sa bubong ng kubo. Merong kumakalmot sa mga dingding at meron din namang nag-iingay sa palibot na nagkukubli lang sa mga madidilim na bahagi. Wika ni Igme, huwag kayong magpadala sa takot. Ihanda ang sarili. Anumang oras ay papasok yan dito. Kung magpapakita, barilin na kagad. Hanggang ilang sandali nga, umatake ang mga aswang at halos sabay-sabay pa. Nasaksihan nilang ang iilan ay talaga namang umuusok lang ang katawan, habang ang iba napapaatras dahil tinatablan talaga ng bala. Di nagtagal nun, merong 2 aswang na bumulagta sa lupa. Sa puntong yon, umatras ang iba nang makita ang kasamahan nilang nakahandusay sa lupa. Kinakabahan na rin si Igme nun. Alam niyang kung magpapatuloy ang pag-atake sa kanila ng mga nilalang, mauubusan sila ng bala. Maaaring maligtas niya ang kanyang sarili ngunit ang kasamahan ay paniguradong masasadlak sa kapahamakan. Ang naisip niyang paraan, ba't kayo nagsiatrasan? Kala ko ba hindi kayo tinatablan ng bala? Sige nga, umatake pa kayo at nang malaman yung lahat na walang sinasanto ang mga bala ng baril namin. Sinisigurado ko sa inyong lahat, bubulagta at bubulagta kayo sa lupa. Kung may kakayahan kayo, meron din kami. Sige na, umatake kayo. Marami pa kaming balang may karga sapagkat pinaghandaan namin ito. Kung hindi kayo tinatablan sa iba, pues sa amin, nagkakamali kayo. Kahit kailan, ang sakop ng kasamaan ay hindi mananaig sa kabutihan. Wala kaming ibang pakay rito kundi ang protektahan ang lupaing pag-aari ni Kapitan. Kung dati tinatakot nyo ang mga tao rito para lumaya sa lugar na ito, meron pa kayong pininsalang pamilya, pues ngayon hindi na. Kung hindi kayo titigil pati komunidad nyo, aatakihin namin. Sana lang hindi hahantong na pati mga kadugo nyo. Mauubos. Mahabang wika ni Igme na halatang hindi nagpapatinag. Matapos niyang sabihin yon, merong nagsalita na nagkukubli sa dilim at nagmakaawa. Ang sabi nito, "Kung sino ka man, parang awa mo na. Pag-usapan natin to. Huwag kayong magpaputok. Magpapakita ako." Yun naman pala Madali naman kaming kausap. Sige, magpakita ka. Ilang sandali pa mula sa dilim, nagpakita ang pinuno ng mga aswang sa tribo na yon at nagmakaawa kay Igme na kaagad din namang tinutukan ng baril ng 4 niyang kasamahan.
Ibaba niyo muna ang mga baril. Hayaan natin siyang magsalita. Ako ang pinuno ng mga aswang sa sityo na ito, kaibigan. Ako'y napilitan lamang na magpunta rito buhat nang nalaman kong pinatay niyo ang isa naming kauri. Oo, pinatay ko dahil mapaminsala kayong mga uri ng aswang. Alam ko ang pakay niya rito. Patawarin niyo kami, kaibigan. Ipinapangako kong hindi na namin kayo pakikialaman, pati na ang mga tao sa lugar na ito. Lalong-lalo na ang mga apo ng kapitan. Ibalik niyo lang sa akin ang katawan ng aking anak. Tugon ng pinunong aswang habang umiiyak at nagmamakaawa. Nalaman nila mula sa mismong bibig nito na anak niya pala ang napaslang nila Igme na aswang na nag-anyong aso. Ilang sandali pa, lumuhod ang pinuno sa harap ni Igme at nagmakaawa ng todo. Mabalik lang sa tribo nila ang patay na anak nitong nakahandusay sa lupa. Kahit halos hindi makahinga, iniis talaga ng pinuno ang usok pati na yung mga kargang pangontra nila Igme para lang mabawi ang anak nitong wala ng buhay. Pati yung langis sa garapa, halos matuyo sa kakakulo kasi nga napakaraming aswang nun sa palibot. Bilang isang ama, kahit halimaw ang kaharap, nakaramdam ng pagkahabag itong si Igme kung kaya pumayag siya sa gustong mangyari ng nagmamakaawang pinuno ng mga aswang sa tribo. Sa totoo lang ayoko. Nais ko pa sanang ipasilay ang mga patay na kalahi ninyo sa kapitan. Pero dahil ako'y isang tatay din, sige, kunin mo ang anak mo pati na yung dalawang kauri nyo. Salamat, kaibigan. Pero ito ang tandaan mo. Tuparin mo ang iyong pangako. Oo, siyempre. Tutuparin ko ang pangako ko, kaibigan. Igme. Igme ang aking pangalan. Salamat uli, Igme. Ala sige, kunin nyo na yan at umalis na kayo. Halina kayo. Tulungan niyo ako. Dali natin sila. Ilang sandali lang mula sa dilim, dahan-dahan na nagsilabasan ang napakaraming aswang sa paligid at kinuha ang 3 kauring namatay. Laking pasalamat na lang ni Igme dahil nakaisip siya ng paraan. Dahil kung hindi, malamang sa malamang, may mapapahamak talaga sa kanila sa dami ng bilang ng mga aswang. Nang gabi na yon, bagaman nangako ang pinuno, hindi talaga nagpakampante ang grupo ni Igme. Hindi naman lahat pero may mga aswang na hindi tumutupad sa usapan. Ngunit nag-uumaga na lang noon ay hindi naman sila binalikhan kung kaya nasabi nila Igme may isang salita ang pinuno ng mga aswang sa tribo na yon. Matapos noon, madilim-dilim pang umuwi ang 5 at nag-report sa amo nilang kapitan. At habang binabaybay ang daan ay marami silang nakasabayan na mga taong lumilikas dahil akala nila nagkaroon ng gyera sa pagitan ng mga rebelde at mga sundalo. Nang malaman ng kapitan ang nangyari, pinahupa muna nila ang sitwasyon kasi nga pag-aakala ng mga tao ay merong nagaganap na engkwentro laban sa mga rebelde sa sitio Guadalupe. Maraming sundalo ang pinadala sa lugar nun subalit naging palaisipan sa kanila kung sino at kanino nanggagaling yung mga narinig ng mga residenteng putukan sapagkat wala naman silang naabutan na rebelde sa lugar. Lingid sa kaalaman ng mga tao, inaigme nagmula ang mga narinig nilang putukan noon buhat ng nagkaroon nga ng engkwentro laban sa mga aswang. At nang suyurin ng mga sundalo ang gubat, nadiskubre ng mga ito ang isang bahay sa maliit na komunidad ng mga lumad na sarado pero kaduda-duda. At nang pinabuksan ito, tumambad sa kanila ang mga buto at bungo ng tao sa loob ng kubong yon na ang karamihan ay nakalibing sa lupa. Nang magtanong-tanong sila sa lugar at nakausap ang pinakalider ng tribo na yan, ang sagot nito mga buto lang umano ng mga ninuno nila
na inipon galing sa lumang libingan upang mailipat sa pinakalibingan talaga na matatagpuan sa matayog na bundok. Gilid ng pangpang sa sityo rin na yon kung saan hindi basta-basta maaabot ng tao. Alinsunod na rin sa kanilang tradisyon. Paniwala ng iba, lalo na sina Igme, hindi mga buto ng ninuno kundi mga buto ng tao na malamang sa malamang ay biktima ng mga aswang sa naturang tribo. Hindi na nakialam ang mga sundalo sa halip. Nagpatuloy sila sa pag-ikot sa bundok ngunit wala talaga silang natagpuang bakas na may kalaban o mga rebelde sa lugar kaya sa huli, umalis din sila. Makaraan ng ilang linggo noon, nang balikan ang lugar kung saan nangyari ang engkwentro laban sa mga aswang, makikita pa ang mga bakas ng mga natuyong dugo sa lupa at sa mga bato. Imbis galit ang lolo ni Iko pati ang tatay nito, natuwa sa kanilang nadatnan. E paano kasi, pinaayos ang kubo nila roon. Lahat ng mga nasirang bagay, pati yung mga bubong nito at dingding na butas-butas ng bala, pinalitan ng bago. Wala silang ibang naisip na gumawa nun kundi ang pinuno ng mga aswang sa sityo na yon bilang kapalit sa kabutihang ginawa ni Igme. Simula nun, naging mapayapa ang lugar. Kung dati may napapaulat na may mga sinasalakay ng mga aswang doon at may nabibiktima pa talaga, matapos ang engkwentro na yon ay natahimik ang sityo Guadalupe. Samantala, si Igme at ang kanyang 4 na kasamahan dahil sa katapangang ipinakita ng mga ito, binigyan sila ng gantimpala ni Kapitan sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila tig-isa-isa ng lote na pwedeng matirhan sa naturang lugar. Lumipas pa ang panahon, dinala ni Igme ang kaniyang pamilya roon, ganon din yung 4. Kapag pupunta siya sa Tabo, kung minsan may napapansin siyang kilos ng mga taong kanyang nakakasalubong na yumuyuko at lumilihis ng daan na parabang takot sa kanya. Hindi niya nalang pinapansin, hindi nagpapahalata pero ayon kay Igme mga sakop umano ito ng mga aswang sa sityo Guadalupe na nakilala siya dahil sa kanyang kakayahan kung paano kontrahin at makipaglaban sa mga aswang. Sa paglipas pa ng panahon, marami silang nadiskobre sa sityo Guadalupe. Base sa pahayag ng iilang pamilyang nakatira sa naturang lugar, noong unang panahon daw, marami talagang nabiktimang aswang doon. Kaya kapag may baguhan, hindi nagtatagal at umaalis na talaga, tulad ng nangyari sa dating may-ari ng lupang nabili ng mga magulang ni Iko roon. Nalaman nilang kaya pala umalis ang taong yon ay dahil ilang beses itong hinamok sa kanyang kubo ng mga aswang. May insidente pa na sa pilitang kinuha at tinangay ang isang miyembro ng pamilya. Pagkatapos nun ay hindi na natagpuan ang katawan. Paniwala ng karamihan at base sa karanasan ni Iko, kinarne na ng mga aswang doon ang mga taong yon at malamang sa malamang yung pinakain sa kanila dati ay residente lang din sa lugar na yon. Ganon pa man sa huli, nanaig ang kabutihan laban sa kasamaan. Although may mga namatay sa panig ng mga aswang, hindi naman nagkaroon ng paghihigante. Sa paglipas pa ng panahon, dahan-dahang natuto ang mga katribo ng lumad sa bundok. Ang mga bagong henerasyon o bagong tubo, hindi sumunod sa yapak ng kanilang mga ninuno bagkus ay piniling bumaba ng bundok at nag-aral. At sa pagdaan ng panahon, ang mga tribo ng lumad sa sityo Guadalupe ay hindi nakatulad ng dati na kinatatakutan ng marami. Naging mas malawak ang kanilang kaisipan, natutong mamuhay ng patas at mas pinili ang kabutihan kaysa sa kasamaan. At dito na po magwawakas ang kwentong ito. Hanggang sa muli. Manilin ng Mindanao. Ang mundong ating ginagalawan
nababalot ng kahiwagaan na tanging ang Diyos lamang ang siyang may kasagutan. Ako po si Alex at ito ang Southern Mindanao Creepy Experience.